Raffle winners announcement tayo. Ito yung mga nanalo ng 200 pesos. Makinig maigi JIP kasi baka kayo yung nanalo sa ating raffle. Una, Leo Kalakian. Pangalawa, Jomar Galosa. Pangatlo, Telay Almond Calibs or Telay Vlogs. Pang-apat, Carol Manzano. Panglima, Anagi Gonzales. At ang huling winner, Jojo Aleta Uy Paymalan. Muli congratulations, kayo ang nanalo ng 200 pesos natin raffle. At para maklaim ang prize, paki-message ako sa Facebook page ko na JD. Send din kayo ng proof na kayo ang mga taong yan. At para naman sa mga hindi nanalo, huwag kayo mag-alala dahil marami pa akong paparating na raffle. Every week, meron tayong 200 pesos para sa 6 na tao. Para makasali, simple lang ang gagawin. Makinig maigi. Mag-comment ng capital letters lahat ha. Hashtag ang ninuno raffle at hashtag kwentong bayan raffle. Ulitin ko, lahat capital letters at magkakadikit. Hashtag ang ninuno raffle at hashtag kwentong bayan raffle. Ganun lang kasimple, kasali na kayo sa raffle natin at kasali din kayo sa major raffle natin sa December. Yun lamang, muli congrats, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Avilita. Walang eksaktong taon. Leyte. Ayon kay Avilita, may isang kwento na nagmula pa sa kanyang mga ninuno patungkol sa kababalagang nangyari sa lugar ng panahon ng Kastila. Marahil hindi ito naging tanyag gawa ng iniiwasang gumulo ang kasaysayan. Napakapayak ng mga tahanan noon at wala pang mga makabagong bagay. Tila matamlay at kupas na larawan ngunit mas mapapansin ang ganda ng kapaligiran. Kasabay ng paglipad ng mga ibon sa kalangitan. Agos ng tubig sa talon na binalot ng lumot at simoy ng hangin na sobrang sariwa. Namumuhay ang pamilya ng ating bida na itago na lang natin sa pangalang Romulo. Isang nayon malapit sa bayan ng Ormoc. Pagtatanim ng iba't ibang gulay, prutas, at hayopan ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa lugar. Ipinagbibili nila ito sa bayan tuwing linggo dahil napakalaganap ng tabo. Wala pang pera ng mga panong iyon. Tanging mga ginto o pilak lamang ang ipinambibili nila ng konsumo at kagamitan sa bahay. Napakamura ng mga bilihin. At kung marami kang barya ay pwede kang tawaging mayaman. Kasama ni Romulo sa bahay si Nanay Jesusa, Tatay Mio, at nakababatang kapatid na babae na si Nini. 15 taong gulang pa lamang si Romulo, bakat nasa katawan nito ang kalamnan. Halatang sanay sa pakikipagtuos sa buhay kalaban ang pagod at hirap. Siya lang ang inaasahan ng ina. Sapagkat si Tatay Mio ay madalas sinusumpong ng hika at hindi na kinakayang tumagal sa ilalim ng init ng araw. Gamit ng binata sa pagkakaykay ng lupa ang sinaunang piko at sirang sagwang kahoy. Para maisaayos ang tudling sa lupa at malagyan ng binhi ng mais, ampalaya, sitaw, at iba pang ordinaryong pananim na makikita nyo sa bukid. Hindi naman sana mahihirapan si Romulo kung hindi lang namatay ang sariling kalabaw na ginagamit sa pang-aararo. Habang abala, merong napadaan sa harapan na isang matandang babae. Kubana kung maglakad. Nakabelo na gawa sa abaka, habang nakatitig ang mga mata kay Romulo. Ang ipinagtataka ng binata, napapadaan lamang ito sa tuwing mag-isa lang sa bukid
at hindi makita kahit anino ng matanda sa mga araw na kasama ang mga magulang. Nagmamadali na si Romulo dahil may ipagpapastol pa siyang kambing at magpapakain pa ng mga alagang manok. Ngunit nararamdaman ng binata na parang merong pumipigil sa kanya. Muli niyang tinignan ng matanda. Naroon ito sa kanto ng lupain, nakapatong sa maliit na pilapil sa gilid ng isang maliit na batis. Ano bang ginagawa nito? Grabe ko makatitig. Parang kakainin ako ng buhay eh. Malapitan nga at matanong kung bakit. Wika ni Romulo sa sarili. Dama ang init sa talampakan habang binabaybay ang tuyong pilapil papalapit sa matanda. Kinakabahan ng binata at nakaramdam ng takot. Iniisip niya na aswang ang matanda dahil laganap ang ganitong nilalang ng mga panong iyon. Pero hindi nagpadaig sa takot ang binata. Likas sa kanya ang tapang. Sinanay din ng ama sa pakikipaglaban. Magandang araw po sa inyo, pero mawalang galang na. Meron po ba ako may tutulong sa inyo? Kasi parang iba po kayo kung makatingin eh. Ano po ba yun? Tanong ni Romulo. Nakatitig lang sa kanya ang tao. Doon niya napagmasdan ang mukha ng babae. Napagtanto niya na hindi ito kasing tanda ng iniisip niya. Parang nasa 50 lang ang itsura, pero 80 naman kung kumilos. Wala ka namang maitutulong sa akin, iho. Napadaan lang ako, kaya sana wag mo nang pansinin. O sige na, aalis na ako. Wika ng matandang babae. Sandali lang po. Pwede ko po bang malaman yung pangalan nyo? Tanong ni Romulo. Celia ang pangalan ko, iho. Tawagin mo kong Manang Celia. Tugon ng matanda. Binanggit ni Romulo ang pangalan nito at nagtanong kung saan siya nakatira. Ngunit mabilis na tumakbo ang ginang na parabang nakalutang sa lupa ang mga paa. Makikitang sumimangot ang mukha ni Romulo. Kumabog ng malakas ang dibdib at kumaripas ng takbo pabalik ng tahanan. Sumasaglit pa siya ng tingin sa likuran sa pag-aakalang baka sinusundan siya ng matanda. Nang makarating sa bahay, dumiretso ang binata sa likuran ng tahanan. Pinuntahan ng mga kambing upang pakainin. Naroon si Tatay Miyo na nakatungtong sa isang nakaumbok na bato habang hawak ang manok na panabong. Gusto sanang sabihin ni Romulo ang naranasan kanina, ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan ng ama, lalo't hindi naman ito mahilig sa kababalaghan. Tinawanan nga lang din siya ni Tatay Miyo nang minsan niyang sabihin na merong gumagalang aswang sa lugar. Sinarili na lang ni Romulo ang lahat, pero hindi pa rin mawala sa isip ang mga naganap. Hanggang sa nagkaroon ng kuryosidad ang binata na malaman ang pagkatao ng matanda para mapatunayan ang hinala. Marami pa ring katanungan sa isip ni Romulo. Bakit ito palaging nagpapakita sa kanya? At bakit ito nagpapakita tuwing mag-isa siya? At ano ang pakay ng matanda? Matapos sa mga gawain, dumilim ang kalangitan kasabay ng paglamig ng paligid at pag-ingay ng mga kuliglig at iba pang mga hayop. Habang si Nanay Jesusa ay nagbubuyok ng mais sa isang makalumang gilingan, gawa sa makalumang bato na may hawakang kahoy at pinapaikot. Si Tatay Miyo naman ang nagbabalat ng kamoteng kahoy. At ilang sandali lang, nagkudkod na ito ng nyog na ihahalo sa mais na sinaing ni Nanay Jesusa. Makikita ang ngiti sa mukha ng binata dahil paborito niya ang mga ganitong pagkain, lalo't may nabili siyang tinabal sa bayan. Ang tinabal ay malaking bersyon ng bagoong. Nga pala,
May isang palapag lamang ang bahay nila at lahat ay gawa sa karaniwang kasangkapan. Kahoy, kawayan, at may bubong na kung tawagin ay hapa na gawa sa pinagtagpi-tagping buli. Kwadrado ang tahanan. Nakaangat sa lupa ang sahig na kawayan. Walang silid at puro sala lang. Kung saan kumakain ay doon na rin sila natutulog. Walang tiyak na palikuran. At sa isang banwa lamang nagbabawas na may kalayuan sa tahanan. Matapos makapaghapunan, nakatambay na lang ang binata sa labas ng bahay. Sa gilid ng pintuan ay may maliit na bangkito. Nakatingala sa kalangitan si Romulo, nangangarap sana ng mas magandang buhay. Ilang sandali pa ay pinatay na ng ama ang maliit na gasera. Kasabay ng pagtawag nito sa pangalan ng anak at nagsabing matulog na dahil maaga pa sila kinabukasan. Kahit narinig niya na ang sinabi ng ama, nanatili lang si Romulo sa labas. Sinilip pa niya si Nini na pinapapasok na din siya ng kapatid. Ngumiti lang si Romulo, tumango at nagsenyas na susunod na lang. Pagkasara ng talukbong sa amakan sa bintana, nakarinig si Romulo ng kaluskos sa unahan ng bulwagan. Malapit ito sa malaking puno ng puli. Tumayo si Romulo. Nakasimangot ang muka dahil sa nakitang imahe. Anino ng tao pero hindi niya sigurado kung lalaki ba o babae. Nakatukod lang sa puno ang tao at alam na naaaninag niyang nakatitig ito sa kanya. Ngunit ang pinaka-pinagtataka ni Romulo kung bakit hindi man lang tumatahol ang aso. Nasa ilalim lang ito sa silong ng tahanan at mahimbing na natutulog. Bagyang nakaramdam ng takot si Romulo. Ngunit magpasaganon pa man, bumuntong hininga ang binata at nilabanan ang nararamdaman. Lakas loob siyang naglakad papunta sa tao at nang tuluyang makalapit, naaninag niya ang mukha nito. Nagtayuan ang mga balahibo ng binata sa nakita. Napakapangit. Hindi mawari kung tao ba o halimaw. Nanigas ang katawan ni Romulo at parang napigilan sa pagkilos. Nabalot ng hilakbot ang buong katawan ng binata. Nakatitig lang si Romulo sa nilalang habang lumuluha ang mga mata. Umabante ng lakad ang tao at doon na mas naging malinaw ang mukha nito sa kanya. Namumula ang mga balat at pulang-pula ang mga mata. Nakausli ang nguso na may malalaki at matutulis na ngipin at meron din siyang maikling balahibo. Huwag kang matakot. Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang silipin kung nasa maayos kang kalagayan. Sige na, bumalik ka na sa bahay at magpahinga. Tanggalin mo ang takot. Kaya hindi ka nakakagalaw eh. Masyado kang duwag. Wika ng nilalang. Ano po? Bakit po? Bakit niyo po ako sinisilip? At saka anong nilalang po ba kayo? Sandali lang po, huwag po kayong lumapit. Baka himatayin po ako sa nervyos eh. Tugon ni Romulo. Isa akong burang. Isang uri ng wakwak at kagaya nila. Hindi ako namiminsala. Alis na ako at baka matunugan pa ako ng ibang gumagalang aswang. Magkikita ba tayo? At isa pa bata, palagi mo naman akong nakikita. Wika ng burang. Bigla na lang kumabig ang malapat at mamasa-masa nitong pakpak na parang payong na sumasayad sa lupa. Ilang sandali pa ay pinagaspas nito ang pakpak at nawala na parang bula. Dito na nakahinga ng malalim si Romulo. Hindi niya namalayang pabagsak na siya at tumama ang muka sa lupa. Hoy anak, gumising ka nga dyan. Ano bang ginagawa mo? Ay nako,
Diyan ka pa talaga natulog sa daanan. Wika ni Tatay Mio. Umaga na ng sandaling ito. Nakita niya ang sarili na nasa labas ng bahay at naalala ang mga naganap kagabi. Tinapik siya at pinatayo ng ama. Hanggang sa muli itong nagtanong. Ngunit umiling lang ang binata at sinabing nakatulog siya sa labas. Wala namang silbi kung sasabihin niya ang katotohanan dahil hindi maniniwala ang tatay. Kaya naman pagkatayo niya ay kaagad siyang pumunta sa likod. Naligo at nang matapos mag-agahan. Inasikaso ni Romulo ang mga dadalhin papunta sa bukirin at pinagpatuloy ang nakasanayang gawain. Baon ng tirang kamote kagabi na binalot sa dahon ng saging. Naglalakad ang binata sa mamasamasang dahon papunta sa sakahan, kasabay ng unti-unting pag-angat ng araw. Tilaok ng manok at isang napakagandang bahaghari sa kabundukan. Para sa mga taga roon, nagpapahiwatig ito ng magandang panahon. Ang mga katanungan sa isipan ay mas lalong pinagulo ng pangyayari kagabi. Patong-patong na ang katanungan sa isip ni Romulo at idagdag pa dyan kung bakit siya ang nilapitan ng kababalaghan. Tinanaw ni Romulo ang pilapil kung saan nagpapakita ang matanda. Walang kakaiba. Payapa lang ang lugar. Kumikinang ang mga damo sa pagtama ng maliliit na tulis mula sa sinag ng araw sa lilim ng kakawyan. Walang katao-tao at tanging siya lang ang nasa lugar. Nang mga sandaling ito, inaasahan ni Romulo na magpapakita muli ang matanda. Ngunit sa kanyang isipan, sa pagkakataong ito ay uusisain niya ang matanda. Nang mabasag na ang bangungot at karimlan na bumabalot sa isipan. Pumunta siya sa maliit na kamalig na gawa sa dahon ng buli. Naupo muna at sinasamantala ang sariwang hangin habang tanaw ang napakagandang paligid. Ilang sandali pa ay pumunta na siya sa lupain. Nakita niya ang piko at kahoy na nakatarak sa lupang naiwan niya kahapon. Muling nagsimula ang binata. At kahit malamig sa lugar ay hindi maiwasan na tumulo ang pawis sa noo dahil sa bigat ng piko at hirap ng trabaho. Ilang oras lang ang lumipas nang may narinig siyang sumitset. Mabilis na lumingon si Romulo. Napakunot ang muka at hinahanap kung sino ang gumawa nito. Ngunit wala namang tao sa lugar. Hanggang sa mas tinitigan niyang mabuti ang mga puno sa hindi kalayuan. Nang may makita siyang imahe, nanlaki ang mga mata ni Romulo. Hindi man malinaw sa kanyang paningin. Sigurado siya na ito ang matandang babae na laging dumadaan sa sakahan. Napakamot ng ulo ang binata at inisip kung ano ang dapat gawin. Dahil kailangan niyang lapitan at makausap ang matanda. Kalmadong naglakad si Romulo. Inangat ang kamay. Ipinapahiwatig na pupunta siya sa lugar. Hindi naman umalis ang tao at sa halip ay umabante din ng lakad. Hanggang sa umabot sa isang espasyo sa pagitan ng dalawang puno ng madre kakao at tugas. Magandang hapon po sa inyo. Sandali lang po, wag po muna kayong umalis. May tatanong lang po sana ako. Wika ni Romulo. Nakita niyang kumakabig ng lakad ang matanda. Papunta ito sa gilid ng punong madre kakao. Noong ilang dipa na lang ang layo nilang dalawa ay huminto ang binata. Nasa magkabilang banda sila ng maliit na batis at makapal na kangkungan. Bakit naman, iho? Ano bang itatanong mo? Halata sa mukha mo na natatakot ka. Wika ni Celia. Pasensya na po Hindi ko po kasi maiwasang matakot sa inyo. Kakaiba po kasi yung pagtakbo nyo Yung kahapon, parang hindi po nakatungtong yung paa nyo sa lupa Tugon ni Romulo.
Bahagyang ngumiti ang matanda. Lumikot ang mga mata na tila bahagyang nahiya. Guni-guni mo lang siguro yon. Yun lang ba itatanong mo? Sige na, aalis na ako. Tugon ni Celia. Sandali lang po, hindi lang po yun. Kasi yung pagpapakita nyo sa akin, sa tuwing mag-isa lang ako, kapag hindi ko kasama yung mga magulang at kapatid ko. Bakit po ba? Nakakaramdam po kasi ako ng kakaiba sa inyo, Manang eh. Tanong ni Romulo. Aba, napansin mo pala. Malakas ang pakiramdam mo, iho. Malalim ang pagkakaunawa at natutuwa ako sa iyo. Kung sa bagay, nakakapagtaka nga naman. Marami pang lihim ang hindi mo alam. Ako at pamilya mo. Wala bang nabanggit sa iyo si Meo at Jesusa? Teka, paano nga naman nila masasabi kung hindi nila alam, hindi ba? Tanong ni Celia. Wala po eh. At saka, hindi ko naman kinikwento kay tata yung mga nakikita ko. Siguradong hindi naman niya ako paniniwalaan. Kagaya kagabi. Alam niyo bang may nagpakita sa aking halimaw? Saka nakausap ko pa nga. Isa daw siyang, ano ba yun, gurang? Hindi, burang. Isa daw siyang burang. Tapos, tinitignan lang daw ang kalagayan ko. Hindi na po ako makapag-isip ng tama. Pwede po bang kahit anumang lihim yan? Sabihin niyo na po sa akin yung katotohanan. Pagpapaliwanag ni Romulo, nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang nagbago ang itsura ng matanda. Yung akala niyang 50 anyos na babae, nagbago at mas lalong tumanda ang muka. Hindi na naman nakakilo si Romulo. Paulit-ulit na ipinikit ang mga mata sa pagbabaka sakali na mamalikmata lang siya. Hindi guni-guni ang nakikita mo, iho. Tama ang una mong nakita na itsura ko. Pero nililin lang ko ang isipan mo para magmukha kong mas bata. Kaya mapapansin mo naman sa mga kilos ko, hindi ba? Wala akong gagawing masama at huwag kang matakot para makagalaw ka. Wika ng matanda na mas lalong nagpagulat kay Romulo dahil kaparehas ito ng sinabi ng burang kagabi. Kaya naman napaatras si Romulo. Pero hindi niya namalayan na merong malalim na kanal sa likod. Kaya nalublob ang paa niya at naupo sa lupa. Pagbangon ni Romulo, halos sumabog ang ulo niya nang maglapit ang mukha nila ng matanda. Tatakbo sana si Romulo ngunit nagsalita si Celia. Huwag kang matakot. Oo, alam ko ang pumapasok sa isipan mo. Ako nga ang burang na nakausap mo kagabi. Huwag kang matakot sa akin dahil hindi ako nananakit ng tao. Ang lihim na sinasabi ko, ako ang lola mo. Anak ko si Mio, pero hindi ako naglalakas loob na lumapit kahit minsan. Kahit masakit. Ayaw kong makilala niya ako, maliban na lang sa'yo. Dahil siguradong kapag nakita ko ng anak ko, marami siyang itatanong kung bakit ngayon lang ako nagpakita. Wika ng matanda. Nakatulala lang si Romulo. Sobrang layo ng iniisip at hindi maintindihan ang mga nangyayari. At teka, sandali nga lang po. Paanong nangyari na nanay kayo ng tatay ko? Tapos lola ko kayo. Ang sabi sa akin ni tatay, lumaki siya sa kumbento dahil iniwan siya ng mga magulang niya. Ang gulo naman. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Tugon ni Romulo. Totoo, iho. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Nakatira kami ng lolo mo sa gitnang Leyte para makaiwas sa gulo. Maliban sa lumalaganap na pagsakop ng Kastila, may lumalaban din noon sa pagitan ng mga halimaw. Labanan namin kontra gabunan na dala ng mga banyaka. Maraming kapwa burang ko ang nasawi.
Kaya nagpasya kami ng lolo mo na manirahan sa malayo. Pero hindi pa rin kami nakaligtas. Kakapanganak ko lang kay Alejandro. Yan ang tunay na pangalan ng tatay mo. Sinalakay kami ng mga gabunan. Kung tutuusin, kaya namin. Dahil isang biyasa ang lolo mo at isa akong aswang. Kaso nagkataon ng mga panahong yon na wala akong lakas. Kaya ang lolo mo lang ang humarap. Nilabanan niya ang mga gabunan at pinatakas kami. Kinabukasan pagbalik ko sa bahay, Lasog-lasog na ang katawan ng lolo mo. wala na akong magawa. Nakatitig lang ako sa tatay mo habang umiiyak. Dahil sa hindi ko din siya kayang palakihin sa ganitong sitwasyon, iniwan ko siya sa kumbento. Patawarin mo ko, Apo. Pero wag kang mag-alala dahil aalis na ako. Palagi mo pa din akong makikita. Pero wag na wag mong sasabihin sa tatay mo ang katotohanan. Pagpapaliwanag ng kanyang lola, ngunit pinigilan siya ni Romulo. Teka. Kung totoo man po yung mga sinasabi nyo, bakit hindi aswang si tatay? Dapat aswang din siya kung anak nyo siya. Tanong ni Romulo. Pasensya na. Sa totoo lang pwede namang hindi maging aswang ang anak namin. Dahil ang lolo mo ay tao at ako lang ang burang. Ang tatay mo ay nagmana sa lolo mo. Pero ikaw, ikalawang henerasyon. Sa'yo lumabas ang dugong burang matapos kang maisilang. Naramdaman ko yon magmula pa noon. Lagi na kitang binabantayan. Hindi mo pa yan mararanasan ngayon. Pero darating ang araw na malalaman mo ang sinasabi ko. Sa edad na 16 hanggang 18, lalabas ang pagiging burang mo. Naaamoy at nadadama ko ang dugong burang na nananalaytay sa katawan mo. Kapareho sa aking ama na si Troboro, isang purong burang at pinakamalakas sa lahat. Aalis na ako, iyo, at umuwi ka na rin. Palagi mong tatandaan, kahit nakadistansya ako, nasa inyo ang puso ko. Pero kailangan nating mag-ingat dahil hindi magiging madali ang lahat. Shey! Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At syempre, kung gusto nyong i-upload na natin kaagad ang susunod na episode, comment lang tayo ng #upload mo na yan. Syempre, isama nyo na din yung #ang_ninuno_raffle. Anyways, maraming salamat sa patuloy na suporta. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam.